Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. 4 na barkong pandigma ng Pilipinas, Amerika, at France naglayag na sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Kauna-unahang multilateral maritime exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command, kasama ang French Navy, opisyal nang nagsimula bilang bahagi ng pagdaraos ng Balikatan Exercises 2024. Dito ay inaasahang magsasagawa ng serye ng dynamic exercises ang tatlong bansa na layuning mas mapaigting pa ang kanilang mga maritime capabilities. Samantala, inaasahan naman na magtatapos ang naturang pagsasanay sa darating na April 29, 2024, nagpapatuloy ang kauna-unahang multilateral maritime exercises ng Pilipinas, Amerika, at France sa bahagi ng West Philippine Sea na magtatagal sa loob ng 5 araw. Bahagi pa rin ito ng ika-39 na iteration ng Balikatan Exercises 2024, sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa ulat kahapon magkakahiwalay na umalis mula sa Puerto Princesa, Palawan ang mga barko ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur, kasama ang FS Vendémiaire ng French Navy, at ang USS Harper's Ferry ng United States Navy. Ang mga ito ay sabayang maglalayag sa silangang bahagi ng Palawan patungo sa hilagang direksyon sa Mindoro Strait hanggang sa makarating sa West Philippine Sea, kung saan inaasahang magkakasa ang mga ito ng iba't ibang drills tulad ng gunnery exercises, maritime search and rescue, at marami pang iba. Layon nito na mas patatagin pa ang air at sea defense ng naturang mga bansa bilang paghahanda sa anumang uri ng banta na maaring umusbong anumang oras. Kung maalala, una nang iniulat ng Philippine Navy na nakapag-monitor ito ng pagdami sa bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea kasabay ng opisyal na pagsisimula ng Balikatan Exercises 2024, gayunpaman ay sinabi nito na umaasa sila na mananahimik ang China at hindi ito gagawa ng anumang aktibidad na maaaring makagambala sa ginagawang pagsasanay ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nating bansa. Inihayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, na naka-standby na ang kanilang contingent para sa pagbibigay ng perimeter security sa ginaganap na multilateral maritime exercises sa Balikatan Exercises 2024, sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. On standby to provide maritime security. Kung halimbawang may mga activities yung mga participating units, yung mga primary units, the ships will be there to provide perimeter activities. Halimbawa, kung halimbawang may lalapit na mga China vessels doon sa area, andun yung mga barko natin at kung kailangan i-challenge, kailangan paalisin doon sa area at warningan, that they will do. We will continue to follow the philosophy of de-escalation para walang masyadong tension. Kaya Coast Guard ang ginagamit
sa pag-secure ng mga areas. Naniniwala ang isang United States Marine General na magsisilbing perfect training ground para sa bagong defense concept ng ating bansa ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, sa gitna ito ng mas umiigting pangtensyon sa bahagi ng West Philippine Sea na teritoryo ng Pilipinas na patuloy na pilit inaangkin ng China. Ayon kay 1st Marine Expeditionary Force Commanding General Lieutenant General Michael Cederholm, ang nagpapatuloy na joint military exercises ngayon sa pagitan ng dalawang bansa ay malaki ang maiaambag sa comprehensive archipelagic defense concept na isinusulong ng Department of National Defense. Lalo na aniya ay nakasentro sa pagsasagawa ng integrated air missile defense, cyber defense, at iba pang drills ang nasabing pagsasanay bilang bahagi ng paghahanda ng kasundaluhan laban sa mga external threats. Great capabilities, the Army, the U.S. Air Force, the AFP modernization efforts are all designed to go to plug into the comprehensive archipelagic defense concept, right? So I think it's a natural marrying, natural wedding of capabilities, of modernization, and this is the perfect training ground for us to do that. There is a natural plug-in point. I can speak with my Marine Corps hat on, you know, as we've undergone force design to operate as a naval expeditionary force in the littorals, we're bringing that capabilities over here. We have the Marine Littoral Regiment that's working here that is a logical plug-in point for coastal defense. So we're not looking for a fight. Everything we're doing is defensive in nature. Kung maaalala, bukod sa Amerika ay makakasama rin ng Pilipinas ang iba pang mga kalyadong bansa tulad ng Australia, France, at iba pa sa mga aktibidad na kabilang sa Balikatan Exercises 2024, na inaasahang magtatagal hanggang May 10, 2024, palulubugin ng militar ang lumang barkong made in China bilang bahagi ng Balikatan Exercises 2024, sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Bahagi ito ng isasagawang sinking exercises ng naturang joint exercises kung saan magsisilbing mock target ng lumang barkong BRP Lake Caliraya na isasagawa naman sa bahagi ng Ilocos Norte, malapit sa Taiwan. Gayunpaman ay nilinaw ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na hindi sinasadya at coincidental lamang ang pagkagamit sa naturang barko na gawa ng China at wala aniya itong iba pang kahulugan. Una na kasing sinabi ng China na ang aktibidad na ito sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay malinaw na pagpapakita ng provocative intent. Ngunit ang panibagong tirado na ito ng China ay ipinagkibit-balikat lamang ni Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adachi Jr. Ang BRP Lake Caliraya ay ang kauna-unahang motor tanker ng Philippine Navy mula sa isang Philippine National Oil Company na na-decommission ng ating bansa noong December 2020. It's just coincidental. It's not complicated, it's coincidental. We have to check. If ever it is, it's no pun intended, no meaning to that. It's just coincidental, if ever it is. And so, sir, China should not make an issue out of it. No issue with that. There's no issue with that. The vessel has been used in the Philippines for a long, long time. So any attachment, if ever there is any, doesn't matter at all. Thank you, sir. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.